ang tadhana ng mga bituin. Ang oras ng pag-ani ay malapit na. Hindi ako nagkamali. Siya ang susi. Ang pahayag ng panaginip. Huwag na kayong umasa na may magliligtas pa sa inyo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita kahit ano pa ang mangyari. Basta magtiwala ka sa akin. Pwede bang tumahimik ang bata ka? Tinatangay ng hangin ang sigaw ng sino mang naaapi. Umipintig ang aking mata. Nagsasabing ipagtanggol ko ang lahat ng mahihina. Teka nga, sino ka ba? Ang ninja, Evil Jammer, Kagimasa. Ano? Kagimasa? Sinungaling ka! Ang alam ko, patay na si Kagimasa! Talaga? Paano ko sabihin ko sa iyong bahagi yung nakapangyarihan ng Evil Eye ko? Ano? Ikaw, bata! Kung gusto mo talagang may maniwala sa mga bagay na gusto mong gawin sa kapwa, isa lang ang kailangan mong gawin. Ano yun? Sabihin niyo sa akin. Tapusin sila lahat, pati na ang Evil Eye! Ang Evil Eye! Huwag mo lang basta sabihin. Patunayan mo sa pamamagitan ng pagkilos! Pinagbubuklod ng aking mata ang lahat at pinupuksa ang masamang nakikita. Ganun pa man. Mabuti ang mga matang to na nagliligtas sa mga nabibihag. Si Ninja Kagimasa, kinikilala bilang bayani ng mamamayan. Subalit nabubuhay siya sa mga anino ng kasaysayan at patuloy na nakikipaglaban nang walang sino man nakakalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang galing talaga ni Kagimasa, no? Oo, may matututunan ka rin taijutsu sa kanya. Ha? Nagagandahan talaga kayo sa napanood natin? Seryoso ka? Bakit? Ano bang hindi mo nagustuhan sa pinanood natin? Ang hindi ko nagustuhan si Kagemasa mismo. Hindi naman kasi mahalaga kung may tiwala sa iyo mga tao o wala. Sa totoo lang, ano bang magagawa ng isang mahinang tulad niya? Kung tutusin, wala. Pero naging madali ang lahat para sa kanya. Tama ka, pero hindi mo maalis ang mga mata mo sa kanya. Tama, naniniwala ako na hindi talaga ganun kadali ang buhay ng isang tunay na ninja. Halimbawa na lang si Master Hokage. Alam mo kasi, yung magagandang kwento ni Papa lang ang alam nyo, hindi lahat. Oo nga pala, Boruto. Ganun ba talaga kaastig ang papa mong si Master Hokage? Ha? Kasi tinuturing na bayani ng Great Ninja War si Master Hokage. Siguro masyado siya kalmado pag nasa bahay lang siya. Hindi napakalayo ng iniisip mo tungkol kay Papa. Tanghali na siya kung magising. Baliktad siya kung magsuot ng sapatos niya. Basta kakaiba talaga si Papa. Talaga? Nung isang araw nga, inutusan ako ni Mama na dalhan siya ng pamalit na damit. Ikaw pala, Boruto. Pwede mo na lang iwan dyan. Ay, parang wala siya sa sarili. Si Master Hokage? Oo, madalas talaga siyang ganun. Kung tutusin ang buhay ng mga bayani, hindi naman talaga ganun kaganda sa totoong buhay. Hindi nga. Naiintindihan ko kung bakit naiisip ni Iwabe ang pagiging astig ng isang ninja. Pero sa tunay na buhay, mahirap yon. Kung bigla na lang susulpot sa harap natin ang kalaban tulad sa pelikula, madali lang ang lahat. Kailangan lang natin silang harapin, tama ba? Hanggat wala tayong katibayan, hindi tayo pwedeng basta na lang magsalita. Isa pa, ikaw lang naman talaga ang nakakakita ng anino. Mukhang lumalaki na ang pinsala. Oo, nagsisimula na rin kumalat sa labas ng academy. Sa tingin mo, ayos lang ba na tayong dalawa lang ang nakakaalam? Hindi ko alam. Kung yan ang pakiramdam mo, bakit hindi mo tanungin si Master Hokage? Hindi ko pwedeng sabihin. Ayoko ipaubayat mo kay Papa at sa mga kasama niya. Kung yan ang gusto mong mangyari, bahala ka. Pero ang tanong, alam mo ba kung paano mahanap yung anino? Handa akong tumulong, pero kailangan mo munang alamin kung anong kailangan nating gawin. Ingat! Kage
technique! Mas madaling mag-isip kapag maraming kasama. Alamin natin ang lahat ng mga nangyari hanggang kanina. Una, yung nangyari kay Denki. Nung opening ceremony, may nakita akong anino sa likod ni Denki. Sinundan ko siya kung saan siya pupunta. Pagkatapos, nawala ng kontrol ang tren. Grabe, muntik na talaga yun. Masyado akong maraas sa mga bunshin mo, lupit mo. Napilitan lang ako. Wala na kasi ako maisip na paraan eh. Bigla na lang nawala yung anino pagkatapos kong kausapin si Denki, hindi ba? Huh? Tama, ganun nga ang nangyari. Yung kay Metal, kinailangan mo siyang patulugin. Ganun din yung sa nagwalang stalker pati na yung construction worker. Pero yung nangyari sa stalker na si Margaret, katulad din yun nung kay Denki. Ibig bang sabihin nun, ibang naging kaso nila kay Metal? Hindi. Naging weird din sila pagkatapos sumanib sa kanila ang anino. Siguro ang pagpapatulog o isang matinding atake ang maaaring tumalab sa kanila. Ano't ano pa man, lumalabas na nakokontrol ng anino ang mga emosyon na sinasaniban nila. Isa pa, kung pagbabasihan ng paraan nung oras na sinaniban din si Teacher Shino, mukhang hindi mahalaga kung may kakayahan man ng biktima o wala. Mabuti na lang talaga nandun si Mitsuki noong mga oras na yun. Ano sa tingin nyo? Chakra kaya yung anino? Hindi ko alam. Pero sa isang saglit, hindi nyo ba napansin na mukha siyang isang uri ng halimaw? Tama, at sigurado ako, hindi gumagawa ng ganong klaseng bagay ang chakra. Pero pagkatapos mawala ang anino, napansin ko bigla ring nawala ang chakra. Ang tanong, bakit ako lang yata nakakakita nun? Ha? Baka guni-guni mo lang yun. Ano ka ba? Imposibleng guni-guni ko lang ang lahat. Pero ang problema, wala tayong katibayan. Ay, alam ko ang sinasabi mo, lalo na't ilang beses mo nakita yun. Nakakalito na talaga to. Hindi natin kayang ayusin ang problema ng tayo lang. Siguro kailangan na talaga natin kausapin si Papa. Sa ganitong oras ng gabi, hindi yata maganda yun. Importante naman ang sasabihin natin eh. Pero ayokong iasa ang lahat ng to kina Papa at sa mga teacher. Ganon din kay Denki at sa iba pa. Pero hindi ko mapapatawad ang gumagawa nun sa kanila. Oo, dapat lang. Pero kung sasabihin ko kina Papa ang problema, malamang sabihin nilang hindi dapat makialam dito ang mga bata. At yun ang ayoko mangyari. Gusto kong pagbayarin ng taong gumawa nun sa mga kaibigan ko gamit ang sarili kong mga kamay. Yan din ang gusto ko. Kaya kailangan talaga nating malaman kung bakit tayo nakakakita ng ganong klaseng bagay. Ha? Prinsesa ang mama mo. Saan ka ng mga hiyuga, di ba? Salamat! Baka nagising na sa'yo ang bagay na yon. Ang Byakugan ba? Ang Byakugan, isa sa pinakamataas na visual technique. Naipamana lang sa angka ng mga yuga na kilalang pinakamalakas sa Konoha, ang matang nakakakita sa lahat. Gaano ka na ba katagal dyan? Kanina pa. Base sa itsura ng mukha mo, parang alam mo naman yon. Oo, parang gano'n na nga. Ano pang hinihintay mo? Baka gusto mong magtanong ng tungkol sa Byakugan. Ano, ayaw mo? Hindi ako sigurado. Hindi mo lang alam kung saan magsisimula. Sa totoo lang, sa tingin ko wala itong patutunguhan hanggat wala kang alam tungkol sa Byakugan. Oo nga. Mukhang kailangan ko magtanong. Pero, paano kung walang taglay na Byakugan ng mata ko? Ano nga ba talaga? May mata nga ba ako na Byakugan? Totoo bang may taglay na kapangyarihan ng mata ko? So yun